Magandang araw sa inyong lahat. Bago ang lahat, maraming salamat sa pagtangkilik sa aking YouTube channel Trending Pinas TV. Bigyan natin ng reaction ang tarot card reading ni Madam Virtudes tungkol kay Boying Remulla. Totoo kaya ito? Hello mga ka-Virtudes! Maganda pa rin tayo at magandang pogi. Alam ko na marami nang nag-aabang tungkol dyan sa naging ombudsman si Boying Remulla. So titingnan natin kung anong nangingibabaw sa enerhiya ni Boying Remulla. Singit ko lang tong video na to dahil marami pa akong mga kausap. Gusto ko makagawa ng video kay Ombudsman Boying Remulla, ha? Yan. Diretsahan na tayo. Kasi may mga iba dyan na marami daw akong intro. So ayan, happy lang, good vibes lang, for Akit Swerte, always panalo, always tagumpay. Kaya kung ayaw nyo makinig, bahala kayong manginig. Diyan sa mga kinatatayuan nyo, maraming may ayanig. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga titiwala at naniniwala sa aking mga kakayahan, kaalaman at karunungan gabay ng tagumpay. Maraming salamat sa mga loyalty ko, sa mga loyalists ko, sa mga ka-Virtudes ko sa iba't ibang bansa at iba't ibang lugar. Maraming salamat kung nakasubscribe ka na. Subscribe pa more, share nyo na to at mag-subscribe na po kayo para palagi kayong update sa aking mga views, no? Minsan lang ako mag-upload kaya ito ay pagbibigay mensahe ko sa inyo. Okay, Ombudsman Boying Remulla. Tingnan natin ang nagaganap kay Boying. Ayan. So, nangingibabaw na enerhiya, tingnan natin. No? Kay Boying Remulla, Ombudsman. Hala, eto na mga ka-Virtudes, kung bakit at ano ang nangyari. Bakit nga ba naging Ombudsman si Boying Remulla? At alam ko naman, talaga sinabi ko na sa inyo, o doon sa ibang mga nag-chat sa akin, na nagtatanong na kung magiging Ombudsman yan, ang totoo niyan ay hindi talaga siya magiging Ombudsman at hindi siya karapat-dapat. Kaya maraming tao ang magagalit sa kanya dahil kabiguan ang pagkakaupo ni Boying Remulla o Ombudsman Boying Remulla sa kanyang pwesto ngayon bilang Ombudsman. Ano? Maraming mabubroken heart at magagalit o magtataglay ng hindi magagandang mga pangitain kay Boying kabiguan. No? Ang maghahari kay Boying, nangingibabaw yung kabiguan kay Boying Remulla. No? Nagpukulaps ang aking ilaw. Maaaring meron tayo dito mga kasama ako nagkakalit siguro. Ayan. Hindi umaagri kay Boying Remulla yung mga ilaw ko dito. Nagkukulaps-kulaps na. Kaya ayan, ibig sabihin 50-50. Maraming panghihinayang at masasayang. Pakaraming sinayang at hindi maganda ang enerhiyang idinudulot ni Boying Remulla Ombudsman sa atin at justice system. Ayan, no? Kabiguan at saka paggamit ng mga kapangyarihan nasa justice system na kaya makaupo, no? Kasi alam na ni Boying ang mabibigo na sila o matatalo na ang kanilang mga pinaglalaban o ayaw na o galit na ang mga tao sa kanya, sa administrasyon at sa mga korap. Ayan, no? Ang daming korap. Ayan, issue tungkol sa korap at saka justice. So ang enerhiya ni Boying ngayon ay justice system, korap or tinatawag natin ng mga flood control at saka road control, yung mga nasayang o sinayang, no? Mga kayamanan ng bansa o kaban ng bansa, no? Mga kapirahan o malalaking halaga ng pera. Nandyan na, tingnan nyo naman. Ang nangingibabaw na enerhiya kay Ombudsman Boying ay yan, no? Kabiguan, no? At pagsasayang sa or kayamanan ng bansa or yung mga issue. Ayan, ang daming issue. Kaya pala siya ayaw umupo ng Ombudsman of Justice kasi yung mga problema na nawala o dapat tatanggalin. Parang nakikita ko na kaya siya umupo ng Ombudsman upang halongkatin o buksan yung mga about sa mga politics pa rin yan ng kay Duterte, kay Sara, yung mga kaso-kaso, no? Ngunit justice system, no? Kaya pala siya naupo rin, no? Nasa justice system siya ng Ombudsman, kabiguan, ang nangunguna, at hindi naman talaga sa pilitan ito, no? May kondisyones para mapagtakpan yung mga nawawalang kayamanan ng bansa, no? Or yung mga issue, mga issue.
o problema. No? Kaso, yan. Gulo. Kaya magulo kasi magulo talaga. Pati yung experience nyo, nagugulo din, no? Pero yan ang malinaw. Kaya malinaw. Kabiguan, ang enerhiya niya ay puro pasakit sa puso. At saka o damdamin ng taong bayan, ang mga tao. At saka yung mga issue sa mga corrupt or kawalan ng mga nawawala sa hinahanap ng taong bayan. And then, ito yung justice. Medyo inaantok na ako kaya medyo bilisan ko na lang kasi yan na. Makikita nyo yan, ha. So, tingnan natin yung pitong pangyayari o nagaganap kay Boying. Kay Ombudsman Boying. Ayan, Rimulya. So ayan guys, tingnan natin mga kabertudes, tingnan natin ang mga nangyayari kay Ombudsman Boying Rimulya, no? Katapos itong tatlong to na baraha ng tarot card as in justice and yung nakuha niya ng mga gusto niya makuha yung mga tanggalin sa mga record list yung mga nawawala, no? Or corrupt mga confidential funds kuno na hinahanap niya, no? So tingnan natin yung pitong baraha ni Boying Rimulya. So nakikita ko rito yung sistema ng pagkakaupo niya. Kaliwat kanan siyang tumatanggap, ano? Siya ay naupo at matagal nang nakaupo rin sa posisyon. Siya ay nakaupo na at meron siyang tinatanggap na kaliwat kanan na bayad siya sa pagkakaupo niya. Ayan. I don't know kung ano ibig sabihin bayad siya sa pagkakaupo niya. Ayan. Nahihirapan na ang buong mundo at hinawakan niya pa ang pagiging ombudsman or problema ng buong mundo ay pilit niyang pagtatakpan sa taong bayan ang baluktot na batas niya kumpara dito sa gusto niyang patunayan na kaya niyang paikutin ng mundo o ang mga tao, no? Ayan, isang babaeng kontrabida ang nasa posisyon na pwesto ang nag-utos pala sa kanya at hindi lang nag-utos, hindi lang itong babae na to na kontrabida kay VP Sara ang nag-utos kay Boying Rimulya na maupo sa ombudsman. Ang gulo, no? Pero mapipick up nyo rin yan. Sakit lang ulo ko kaya pinipilit ko lang din na makita. Pero nakikita rin natin dito yung isang babaeng kontrabida ang pilit na nagpapaupo kay ombudsman Boying Rimulya. Yan. Babae ang naging dahilan ng pagkakaupo. No? Yan. Dito rin yung mag-asawa. Oh, maaaring si President Bongbong Marcos at si Lisa Marcos ang nag-decide na maupo si Boying Rimulya. Ayan, nag-propose pala, no? Parang nag-propose si Boying sa mag-asawang to na iupo siya sa ombudsman. Kaya wala tayong magagawa, admin at Pangulong Bongbong Marcos ang nag-upo sa kanya, no? Ayan, para sirain ang pamilya Duterte, no? Ayan. At siya ay may bayad at binabayaran si Boying, Ombudsman Boying Rimulya. Kaloka to. Ayan, tinisan ko na para sa inyo kasi iba ayaw na maraming intro. So, yun na lang yung binibigay ko sa inyong kayo ng bala mag-isip. Medyo antok na din ako. Okay. Dito na tayo sa importante yung tanong. Ayan. Ayan yung mga nangyayari kay Boying, binayaran, tapos inuupo, inapoint talaga siya para pagtakpan or alisin yung mga record ng mga utos sa kanya. Ayan. Ewan ko, ang gulo-gulo, di ba? Ano ang plano ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya kay VP Sara?
So, tingnan natin. O, nakuha natin na gusto ni Ombudsman Boying Rimulya na biguin or tuldukan na or saktan or kalabanin talaga si VP Sara Duterte na hindi maupo siya sa 2028. At alam nyo na ibig sabihin yan. Yan ang plano niya kay VP Sara. Yung mabigo lahat ang pamilya Duterte sa mga sirain o no, sirain, durugin at ayan, saksakin yung puso. So ganun. Ayan, kayo na pambala mag-isip niyan ha. Ayan ang plano ni Ombudsman Boying Rimulya kay VP Sara, no? Mapapalitan ba si Ombudsman Boying Rimulya sa pagkakaupo niya sa pagiging ombudsman niya? The words na parang sinasabi rito na marami nakapaligid at nagsusulsol kay Ombudsman Boying Rimulya ng mga taong nakapaligid sa kanya at marami pa siya matatanggap na rewards o tinatawag na mga matataas na ibibigay sa kanya, ano, or iaatang or papakita. Maraming nakapalibot ng mga tao kay Boying Rimulya or sinatawag natin na maraming rin na gusto siya ang maging ombudsman na mga kagrupo niya or kalaban ng admin ang kanilang titirahin, no, or yung kakalabanin. Kaya the words do, ibig sabihin yan, number of medyo may hirapan, no, ang pagkakaupo niya mabilis, baka mabilis din siya mawala sa pwesto ng pagiging ombudsman. Yan. Maraming ayaw kay Ombudsman Boying Rimulya. So, anong tanong, ano ang mangyayari sa taong bayan sa pagkakaupo ni Ombudsman Boying Rimulya? Tingnan natin ang saloobin, dahang, ano, kawawa ang mga taong bayan kapag nagtuloy-tuloy na ombudsman si Boying Rimulya. Ayaw, gusto siyang bitayin, gusto panagutin si Boying Rimulya ng taong bayan, ng mga tao, at maaring mapalitan siya or matanggal ulit sa pagiging ombudsman kapag nagmatigas pa si Ombudsman Boying Rimulya sa kanyang pwesto at nagtagal, lalong magiging delikado ang mga ang kaisipan ng mga taong bayan. Sobra galit sa kanya. Yan. Okay. Ano ang susunod na plano ni Ombudsman Boying Rimulya? Tutok na ako. Ayan. Yan. Parang 5 tao yung kanyang target, pero 3 yung uunahin niyang target. Maaaring yan yung malalakas na tao na kalaban ni Ombudsman, si Sara, si Pulong, at maaari din si Marcoleta, pa yung isa, sa family Duterte, at Bato, Bongo, and then yung pa ba? Targetin niya rin yan si Barsaga. Yan. Kaya ingat sa kaguluhan. At tingnan natin ang last card. Ano ang kahihinatnan sa pagkakatalaga ni Ombudsman Rimulya sa kalagayan ngayon? Dalawang card pa yun na buo. Yan, gusto niya magtagal, lumutin siya doon sa trono ng ombudsman o magpagiging ombudsman. Ano? Marami siyang gustong gawin o plano. At siyempre, kontrolado pa rin ang sumpa na sa kanya. Kaya interesting pa rin yung puro financial or yung mga malalaking halaga o kabuhayan at kaperahan sa issue.
no? Mga usaping pera. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga kabertudes ko. Thank you so much and God bless you. More power, more blessing. Medyo napagod ako kasi marami akong client kanina magdamag. So, siningit ko lang yan at kung ano yung lumabas doon sa tarot card, yun na yun. At ang explanation yan ay shortcut ko na sa inyo. Kayo na ang bahala na pick upin nyo kung ano yung mga bukod kong sinabi sa inyo. Kaya, thank you so much. God bless you. More power. At pahinga muna, tulog muna ako kasi gagawa ko mamaya ng mas okay na video. Update natin siya later. Kasi wala akong nakikitang mga good vibes sa nangyayari ngayon. Puro magulo, puro pangit, puro negative. Ayokong pumangit dahil sa kakaisip niya mga pangit ng mga nangyayari, no? Happy lang ako, good vibes lang. For aking swerte, always panalo, always tagumpay. Mga kabertudes, relax lang kayo at tulungan ko kayo sa ating mga panalangin palagi na kung ano yung nais nyo ay magtagumpay. Kaya magtatagumpay tayo sa ating mga pinapanalangin masigit. No? Mag-ingat po sa mga mangyayari at nangyayari ngayon. Talagang ganyan. Ang earthquake ay hindi natin expect kung kailan siya gagalaw at gaano siya kalakas at saan siya mas makaka-perwisyo. Kaya ingat po at palagi tayo magdasal sa ating Panginoong Diyos at gawin gabay lamang ang aking pabibigay sa inyo ng tarot card reading at pabibisyon ko sa lahat. Tinabi ko na yan sa lahat ng mga nangyari. Kaya ingat po palagi tayo.